Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Tumakbo si Zian habang nagtatanong kung ang umaatake sa lungsod ay ang mga kolektor. Agad na tumango si Kaylee bilang pagsang-ayon, nagulat si Zian, hindi maintindihan kung sino sila at bakit sila nakakatakot. Sinabi ni Kaylee na sila ay isang kilalang malupit na gang na mabilis ang paglawak ng kapangyarihan kamakailan. Sila ang Black Shark Pirate Gang, na pinamumunuan ng isang baliw na awakener na rank D, kasama ang isang serye ng mapanganib na mga nasasakupan. Nagngalit ng ngipin si Kaylee sa puot, hindi lamang sila nagnanakaw, kundi mga mamamatay tao na nasisiyahan sa pagpatay. Hindi pa rin makapaniwala si Zian, ang isang tao na rank D lamang ba ay talagang nakakatakot? Mabilis na tumakbo ang dalawa patungo sa isang malaking pinto na may masalimuot na ukit. Nagmamadaling itinulak ni Kaylee ang pinto at sumugod sa loob. Pagkatapos ay nag-alalang tawag, Lolo. Sa loob, tahimik na nakaupo si Deorden sa sopa, habang si Pabilsag ay nakatayong naghihintay na may seryosong ekspresyon. Nag-aalalang mungkahi ni Kaylee na ilipat kaagad ang higanteng pagong na si Archelon, kung hindi, mabilis na makakahabol ang mga mananalakay. Nagkamao si Pabilsag at pinagtibay na ang tanging opsyon ngayon ay lumaban, wala nang panahon para tumakbo. Magsisimula na sana si Kaylee na tipunin ang mga mandirigma nang may isang malamig na tinig na kumalabit. Huminto siya, ipinatong ni Deorden ang kanyang mga paa sa mesa at sinabing hindi na kailangang tumawag ng sinuman, siya at si Zian ang hahawalan nito. Nakatayo si Kaylee na naguguluhan, lubos na hindi maintindihan ang nangyayari, samantala, ang matandang may pilak na buhok ay tahimik na umiinom ng kanyang tsaa na parang walang seryosong nangyayari. Biglang, malakas na tinawag ni Deorden ang pangalan ni Zian, itinuro niya si Zian at ipinasa sa kanya ang gawain ng pagharap sa mga mananalakay. Natulala si Zian, hindi maintindihan kung bakit siya. Pinilit ni Deorden si Zian na lumabas at lumaban dahil kakatanggap lang niya ng mahalagang kagamitan mula sa kanya, at ngayon ay oras na para bayaran yun ni Zian. Napanik si Zian, sabay sabing paano niya matatalo ang isang rank D. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Zian sa hindi makatuwirang hiling na ito. Diretsyong tiningnan siya ni Deorden sa mata at malamig na tanong, natatakot ka na ba? Tumahimik si Zian na parang tinamaan ang kanyang pride. Palagi niyang gustong patunayang malakas siya sa harap ni Deorden. Sa wakas, tahimik siyang lumabas, isang malungkot na figure sa gitna ng umiikot na bagyo ng buhangin. Nagngalit si Zian sa galit, tahimik na isinusumpa si Deorden bilang isang baliw. Alam niyang nahulog siya sa isang simpleng ngunit napakabisang panunukso. Tusaw talaga ang matandang yun, huminga ng malalim si Zian upang kumalma dahil wala na siyang oras para pag-isipan pa yun. Ang mga butil ng buhangin sa kanyang paligid ay nagsimulang umikot ng mas marahas. Ipinikit ni Zian ang kanyang mga mata, sinusubukang ituon ang lahat ng kanyang espiritu upang maramdaman ang daloy ng mana. Mga 5 minuto na lamang bago dumating ang kaaway, kailangan niyang makabuo ng plano sa sandaling yun. Tumigil ang tingin ni Zian sa itim na glove sa kanyang kanang kamay. Ang sandata na tumutulong sa kanya na palakasin ang sun magic, ang kanyang layunin ay talunin ang isang awakener, isang taong mas malakas kaysa sa kanya sa kasalukuyan. Sa likod ng pagong, nag-aalalang tanong ni Pabilsag kay Deorden kung talagang okay lang ang ginagawa nila. Ang pagpapalaban kay Zian ng mag-isa ay masyadong mapanganib dahil si Zian ay isa lamang i-rank hunter. Malamig na sagot ni Deorden, kung matalo siya, mamamatay siya. Ganun ka-simple. Para sa kanya, ito ang pinaka-praktikal na pagsasanay. Bamantong hininga si Pabilsag at sinabing si Deorden ay laging masyadong sukdulan, kahit ang tigre ay maaaring patayin ng isang grupo ng mga aso habang bata pa. Tumingin ang matanda sa abot tanaw, kung saan ang kaaway ay sumusugod ng may nakakatakot na bilis. Pagkatapos ay sumigaw siya pababa kay Zian bilang paalala, tandaan mo ito, bata. Ang kanyang tinig ay umalingaw sa puting buhangin. Ang mga salita ni Pabilsag ay hindi nasayang, ngunit tila nagalit kay Zian, ibinaba niya ang kanyang ulo, ikinuyom ang kanyang mga kamao, at pinatigas ang kanyang sarili para sa labanang nakamamatay na magsisimula na. Kasabay nito, dumating na ang Pirata Gang, pinamunuan ni gawain ng Pormasayon, sinusundan ng isang serye ng mga bihasang asasin na nakasakay sa mga halimaw na hayop. Ang nakabandang mukha ni gawain ay kumunat sa bahagyang pangungutya, na nagpapakita ng nakakatakot na kalupitan, isang dugong pulang intensyon na pumatay ang nagningning sa kanyang paligid. Umapaw siya, inutusan na putulin ang mga kamay at paa ng mga nasa barko at kunin bilang pagkain. Atake, sigaw niya,
Pinasisigla ang kanyang mga nasasakupan na sabik na ipakita ang kanilang kapangyarihan at makita ang panginginig ng mga tao sa lungsod. Buong gang ay sumugod sa kanilang mga mababangis na sinasakyan na parang mga baliw, na naglalayong ipakita ang lakas ng Black Shark Gang. Oras na para sa massacre, mayabang na ipinahayag ni Gawain nang makita niya ang higanteng pagong na si Archelon sa harapan nila. Biglang, lamambat ang ibabaw ng buhangin at nagsimulang lamunin ng mga halimaw, na pumipigil sa pagsulong ng mga mananalakay. Parang mabilis na reflex, ginamit ni Gawain ang kanyang sinasakyan bilang tulay upang tumalon sa hangin, iniwasang malibing sa buhangin. Napanganga siya sa gulat, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari sa ilalim ng kanyang mga paa. Biglang nabiyak ang buhangin. Ang iba pang mga mananalakay ay hindi pinalad, sila ay nilamon, nagsimulang magpanik, at sumigaw sa isa't isa na umatras. Tila gumalaw ang buong disyerto, nilalamon ng mga desperadong tumatakas, nagbulang-bulungan si Gawain sa pagkabigo sa paggalaw ng buhangin, habang nag-aalalang tanong ni Klein tungkol sa kalagayan ng kapitan. Pinaghinalaan ni Gawain na ito ay isang patibong, ngunit iginiit ni Klein na walang naunang senyales ng anumang kakaiba. Sa pinakamagulong sandali, lumitaw si Zien na parang multo at sinupil si Klein mula sa likuran. Nanlamig ang babaeng assassin, hindi na malayan kung kailan lumapit sa kanya si Zien. Sumigaw si Gawain sa galit nang makita niya ang kanyang malapit na nasasakupan na nahuli ng ganun kadali. Hiniling niya kay Zien na palayain siya kaagad, ngunit hindi nagpadala si Zien. Isang mabilis na kidlat na finishing blow ang inilabas, hindi mabilang na mga sand spike ang tumusok sa katawan ni Klein. Sumabog ang dugo sa gitna ng bagyo ng buhangin. Nanginginig ang tingin ni Gawain sa pagkagulat, hindi niya inaasahan na ang isang mukhang mahina ay kikilos ng ganun kalupit. Pinunasan ni Zien ang dugo sa kanyang pisngi at malamig na sinabi. Sunod, agad na sumugod si Masimodo upang ipaghiganti ang kanyang kasama. Ang kanyang katana ay mabigat na tumama kay Zien. Ang pag-atake ay nabiyak ang kalapit na mga rock formation sa dalawa. Ang pagkawasak at lumilipad na buhangin ay nagpalabo sa paningin ng lahat. Habang dahan-daang kumalma ang alikabok, nagsimulang pawisan si Masamoto, hindi maintindihan kung anong klaseng halimaw ang kanyang kinakaharap dahil ang kanyang pinakamalakas na suntok ay madaling nahadlangan ni Zien, na nakatayong walang kibo sa bagyo ng buhangin na may malamig na tingin na ikinanginig ng kanyang kalaban. Mula sa malayo, sumigaw si Gawain ang pangalan ni Masamoto sa takot. Sumigaw si Gawain para tingnan kaagad ni Masamoto ang kanyang mga paa, ngunit huli na, sa ilalim niya ay hindi mabilang na mga sand spears na handang sumugod pataas at sumalakay. Sa takot, nagawa lamang ni Masamoto na magpakawala ng sunod-sunod na pag-atake sa mga sand spears, umaasang mailigtas ang kanyang buhay. Lalong nagalit si Gawain, kumbinsido na gumagamit ng murang mga panlilinlang si Zien, sumugod siya kay Zien at naglunsad ng sunod-sunod na atake. Ang suntok ni Gawain ay nahadlangan ng isang pader ng buhangin na ginawa ni Zien. Muling sumabog ang buhangin, na hinadlangan ang tanaw ng lahat sa larangan ng digmaan. Sumimangot si Gawain, hindi pa rin handang maniwala na ang kakayahang ito na manipulahin ang buhangin ay maaaring maging ganun kalakas. Naisip niya na ang isang suntok lamang ay sapat na upang sirain ang nakakainis na masa ng buhangin na ito. Isang pulang daloy ng mana ang nagsimulang mag-concentrate sa kamao ni Gawain. Nais niyang durugin si Zien doon mismo. Ang kanyang kapangyarihan ay sapat na upang pumutok sa patong ng buhangin na nakapin sa kanyang kamay. Agad na inutusan ni Gawain si Masamoto na makipag-ugnayan sa kanya sa pag-atake, ngunit ang kanyang boses ay lumiit at tuluyang natahimik nang makita niya ang nangyari. Si Masamoto ay pinabagsak ni Zien sa gitna ng nakakabulag na bagyo ng buhangin. Tinitigan ni Zien si Gawain, ang huling nakaligtas. Isang saglit na pag-aalinlangan ang sumagi sa kanyang isipan pagkatapos pumatay. Mula sa tuktok ng pagong, nagsalita si Deordan, na naglalayong burahin ang huling bakas ng kahinaan sa kanyang alaga. Malinaw niyang sinabi, si Zien ay mas natakot pumatay kaysa sa takot niya sa kaaway sa harapan niya. Tumingin si Pabilseg sa larangan ng digmaan at ipinahayag na ang mga mananalakay na yun ay hindi karapat-dapat tawaging tao. Tahimik na nakinig si Zien sa malupit ngunit praktikal na mga salita ng dalawang matanda. Ikinwento ni Deordan ang mga krimen ng Black Shark Gang. Pinahirapan at pinatay nila ang mga tao para sa libangan, ipinagmalaki nila ang pagpapahiya sa mga babae at pagpatay sa mga bata. Mahigit 200 katao ang namatay sa kanilang mga kamay. Tumingin si Zien sa pulang lusek ng dugo sa kanyang mga paa. Ang kanyang ekspresyon ay lubos na nagbago, naging malamig at walang pakialam. Kinilala niya na ang mga mananalakay na ito ay hindi maituturing na tao. Nasiraan ng bait si Gawain sa galit sa insulto.
Ang pulang mana sa kanyang paligid ay lalong sumiklab ng marahas. Nagngalit ang kanyang mga ngipin, tinawag si Zian na bastardo, at nanumpa na pupunitin siya sa piraso-piraso. Sa kabilang banda, nagpakawala si Zian ng kanyang pinakamalakas na atake, mga compressed sand missiles na nagpaputok ng may mataas na presyon. Hindi mabilang na sand missiles ang tumakbo diretso sa posisyon ni Gawain, ngunit sa kasamaang palad, ang pag-ataking ito ay tila hindi epektibo. Mabilis na ginamit ni Gawain ang kanyang superpower upang lumikha ng isang defensive barrier na pinuprotektahan ang kanyang katawan mula sa mga pagsabog. Matapos makayanan ang pag-atake, mayabang na sigaw ni Gawain, "Akala mo ba matatalo mo ako ng mga walang kwentang ito?" Napakatanga, naniniwala siyang walang kahulugan ang kapangyarihan ni Zian kumpara sa kanya. Ipinangako niyang hindi pababayaan si Zian na mamatay ng madali. Sa halip ay hiwa-hiwalayan ang kanyang katawan upang aipakin sa mga halimaw sa disyerto. Ipinangako niyang papapanuurin si Zian na lamunin ng mga halimaw ang kanyang mga mahal sa buhay, na pipilitin siyang magmakaawang mamatay sa paghihirap. Ngunit salungat sa bangis na iyon, si Zian ay nanatiling kalmado. Malamig niyang tanong, "Iyan ba ang huling hiling mo?" Nanlamig sandali si Gawain, ang galit sa kanyang mga mata ay nag-alab ng mas matindi kaysa dati. Sa malayo, pinanood ni Deordan ang labanan na may mahiwagang ngiti, tila labis siyang nalulugod sa pagbabago ng kanyang estudyante. Hinawakan ni Zian ang hilt ng kanyang espada, ang kanyang gintong mga mata, na wala ng pag-aalinlangan, ay nagniningning ng walang iba kundi paghamak sa pirata sa harapan niya.